we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Martes is the best. September 19, 2023. Sa mga kapuso nating kagigising pa lang, nako, inat-inat mga kapuso at ngumiti. Samahan niyo po ako sa paghahatid ng mga pinakasariwa at pinakamainit na balita sa ating lugar. Samantala, makakasama rin natin mamaya ang mga kinatawan ng Social Security System upang talakayin ang kanilang mga serbisyo at programa. Mga kapuso, tutok lang dahil baka meron kayong mga katanungan na maaari nilang sagutin. Samantala, narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang drainage construction at road repair sa mga pangunahing kalsada sa Dagupan City na nakaapekto sa Central Business District. Nagsimula na rin kasi ang pagbungkal sa bahagi ng A.B. Fernandez West kung saan nagsisimula ang konstruksyon sa Dagupan City Junction. Halos 100 meters na ang sakop ng ginagawang kalsada kaya sa kabilang lane na dumadaan ang mga sasakyan patungong downtown area. Sa ngayon, manageable pa ang sitwasyon lalo't may mga traffic enforcer sa lugar para bantayan ang daloy ng trapiko. Ito kasi ang isa sa mga busy roads sa lungsod. Pero dahil sa ongoing construction, pinapayuhan ang mga motorista na mamasada na maging ang mga commuter na paghandaan ang posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko sa naturang kalsada. Sa kuha ng isang video, makikita ang peligrosong pagsabit ng ilang batang namamalimos sa bahagi ng Kalasyaw, Pangasinan. Ikinababahala ito ng mga motorista dahil ang kanilang pagsabit posibleng mauwi sa disgrasya. Laking abala rin daw ang mga ito sa daloy ng trapiko. Kapansin-pansin daw ang pagdami ng bilang ng mga namamalimos ngayong Burr months ayon sa MSWD. Itinataon umano ng mga namamalimos ang schedule ng market day sa bayan kung saan dagsa ang mga mamimili. Kaya nagsasanib pwersa ang MSWD at PNP upang bantayan ang mga namamalimos. Hog racers sa Mangaldan, Pangasinan hindi pa nakababalik sa negosyo dahil sa ASF. Ang detalye sa report ni Russell Semorio. Wala nang nakukuhang baboy sa mga backyard farm. Ang meat dealer na si Mang Rolando mula sa Mangaldan, Pangasinan, ang mga baboy na ipinapakatay sa slaughterhouse nanggagaling sa mga commercial piggery farm sa labas ng bayan at Karatig probinsya. Wala na sir. Sa ano na, mga biyahero na po. Biyahero mga baboy. Ang alaga ng sa backyard yung mga native. Ayon sa Municipal Agriculture Office, maraming hog raisers sa bayan ang hindi pa nakabalik sa pag-aalaga ng baboy sa takot na tamaan ng African swine fever. Ilang insidente kasi ng pagkamatay ng baboy ang naitala sa mga backyard piggery farm noong mga nakaraang buwan. Pero nilinaw ng LGU na nananatiling ASF-free ang bayan. May agam-agam pa silang andyan pa rin yung ASF at saka yung mga iba kasi talagang nag-divert sa ibang industry, parang goat farming, ganun. Sa kabila nito, nararanasan ang mababang presyuhan ng karne ng baboy sa merkado. Bumaba sa 290 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy mula sa dating presyo na 330 hanggang 340 pesos kada kilo. Medyo, sir. Medyo malakas na ngayon. Kasi burn na siguro or may pasok na. Kaya medyo lumakas konti. Samantala, ayon sa otoridad, makabubuti ang mas mahigpit na biosecurity measure sa mga piggery farm para maiwasan ang pagtama ng sakit sa mga alagang baboy. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Wasak at UP ang harapan ng isang elf truck matapos sumalpok sa concrete barrier ng Barangay Margaay, Narvacan, Ilocos Sur. Ang dahilan ng disgrasya, isang kalabaw na nakawala at nagtatakbo sa National Highway na unang nasalpok ng truck. Sugatan ang 5 sakay ng truck ngunit ligtas na ang lagay. Sugatan din ang kalabaw pero matapos ang insidente ay ibinenta na umano ng may-ari.
Mahigit kalahating toneladang manok at samut-saring equipment ang nasamsam ng meat inspection team ng Tarlac City Veterinary Office sa 3 backyard dressing facilities sa lungsod. Kabilang sa mga pinuntahan ng grupo ang 2 backyard dressing facility sa Barangay Sapang, Maragul at isang backyard dressing facility sa San Jose de Orquico. Walang may pakitang dokumento ang mga may-ari ng pasilidad sa mga otoridad tulad ng Mayor's Permit, Environmental Compliance Certificate mula sa DNR, National Meat Inspection Service Accreditation at iba pa. Inisyuhan ng Notice of Violation ng malumabag bilang babala habang naitapon naman na ang mga nakumpiskang manok sa condemnation pit sa slaughterhouse ng Tarlac City. Mga kapuso, isang bagyo ngayong Setyembre binabantayan ng Pag-asa. Tutukan sa report. Mga kapuso, nangalahati na tayo sa buwan ng Setyembre. Ngayong buwan, may isang bagyo tayong binabantayan at humina naman ang hanging habagat. Kaya malaking bahagi ng ating bansa ang nakakatanggap ng kaunting ulan kumpara sa karaniwan. Ang inyong nakikita sa mapa ay base sa monitoring ng Pag-asa mula September 1 hanggang September 17. Ang mga lugar na kulay red ay mga lugar na nakapagtala ng way below normal rainfall amount o sadyang napakababang dami ng ulan kumpara sa mga nagdaang panahon. Pinakaapektado ang halos buong Southern Luzon. Ang mga kulay yellow naman ay nakapagtala ng below normal rainfall amount kasama ang Metro Manila at malaking bahagi ng Northern Luzon, Visayas at Mindanao. Masasabing maswerte na ang mga lugar na kulay green dahil nakatanggap ang mga ito ng near normal rainfall amount, kabilang dyan ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Caraga at Davao Region. Sa kabila ng mababang datos na yan, patuloy pa rin naman ang pag-ulan sa bansa. Ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone ang inaasahan sa Mindanao habang mga local thunderstorms sa iba pang panig ng bansa ayon sa Pag-asa. Ngayong umaga, asahan ng maayos na panahon sa halos buong Northern at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pero pagsapit ng hapon, maghanda na sa pag-ulan. Posible ang heavy rains sa ilang panig ng Pangasinan at Central Luzon, kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA, Regional TV. Nasawi ang isang lalaki habang dinala sa ospital ang 4 niyang kainuman matapos silang tamaan ng kidlat sa barangay Nagpatpatan, Solsona, Ilocos Norte. Sa investigasyon, nagiinuman daw sila sa isang kubo nang mangyari ang insidente. Kinilala ang nasawi na si Bong Valera, residente ng nasabing bayan. Wala pang pahayag ang kanyang kaanak. Nagpaalala otoridad upang makaiwas sa ganitong insidente. Bulkang Taal patuloy na naglalabas ng sulfur dioxide na nagdudulot ng VOG. Naritong report. Mataas ang sikat ng araw sa paligid ng Bulkang Taal pero bahagyang naanidag ang kabuuan nito sa mataas na Kahoy, Batangas nitong weekend. Sa 24 oras na pagbabantay ng PHIVOLCS, mahigit 3,216 na tonelada ng sulfur dioxide ang inilabas ng Bulkang Taal na nagdudulot ng volcanic smog o VOG. May 3,000 metrong taas ang plume nito o pagsingaw mula sa main crater. 3 ang naitalang volcanic earthquakes kabilang ang 2 tremors nitong linggo. So 3,000 tons per day of sulfur dioxide, kung i-compare mo doon sa binubugan ng Taal previously, medyo insignificant po siya. Medyo mababa siya kasi nga umabot na tayo in the past, umabot na halos 20,000 tons per day. Nagdeklara ng araw ng half-day na pasok sa eskwelahan ng grade 4 student na si April Joy noong Biyernes dahil sa VOG. Kasi po umusok po yung vulkan po dun sa Masakit din po sa ulo. Saka po masakit, nakakahilo din po. Di ho mga ari ho. Gawin mainit ho. Lagi lang meron pong masama ang lasa. Bagamat sanay na sa nagiging aktibidad ng Taal, hindi pa rin daw maiwasang mangamba ni Roberto. Kahit siya, nagmo-monitor sa lagay ng bulkan. Kung minsan masakit sa ulo, tsaka yung amoy ng amoy asupre daw. Nauna nang sinabi ng PHIVOLCS, wala pa silang nakikitang dahilan para itaas alert level 2 ang status ng bulkan. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Tila kinulayan ang kalangitan sa gabi ng isang tanawin ng mga ilaw, kulay at musika habang pinalakpakan at sinayawan ng 12,000 na mga taga-Isabela ang Kawayan Fireworks Spectacle. Tanda ito ng pagsisimula ng Christmas countdown patungo sa December 25 na araw ng Pasko. Puno ng excitement ang mga nanood sa pyro musical show na nagdulot ng liwanag
sa night skyline ng Cauayan City. Nag-iwan ito ng kahanga-hanga at hindi malilimutang tanawin sa mga dumalo na nakisabay pa sa kantahan at sayawan. Ang mahiwagang palabas na ito ng nakakasilaw na mga kulay at liwanag na sinabayan ng pop music ay ginawa para sa mga pamilya, kaibigan, bata at matanda dahil ito ang pagsisimula ng pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa mundo, ang Pasko sa Pilipinas. Katapatan ng 3 estudyante sa Lipa City, Batangas, hinangaan matapos isauli ang napulot na wallet. Tunghayan sa report. Umani ng mga positibong reaksyon ang post na ito ng pasasalamat sa social media ng 26 anyos na si Lester Ducay, isang production operator sa isang kumpanya sa Lipa City. Isinauli kasi ng 3 estudyanteng ito ang nahulog niyang wallet sa tapat ng isang kantin sa kaparehong bayan. Kwento ni Lester, bibili lang sana siya ng ulam sa isang karinderya nang mapansin niyang wala na sa kanyang bulsa ang wallet. Kung bayad siguro talaga yun ng utang, nakadala-dala. Hindi ko lang po naibayad kahapon sa pagbabayaran pag wala po akong barya. Bibili lang po sana ako ng ulam. Kala ko po, dala ko yung wallet ko, wala pala sa bulsa ko. Sa CCTV nakuha sa isang kainan, makikita ang pagdaan ni Lester. Nasa bulsa ang kanyang kaliwang kamay at pagtanggal niya ng kamay sa bulsa, dito na nahulog ang pitaka. Ilang minuto pa ang nakalipas, dumaan ang 3 estudyanteng sina Carl, Cedric at Hans at napansin ang wallet. Kaagad nila itong pinulot at tiningnan ang loob ng pitaka. Tumingin sa paligid ang mga estudyante at pumasok sa loob ng kainan. Dito ay pinagbigay alam nila sa isang tauhan ang napulot na wallet. Isoli po sa may-ari kasi sayang din naman po kung mawawala. Pinaghirapan din po kasi nun. Nakita ko pa rin po na may CCTV, hindi niya ko agad sinugod. Baka po dito bumili, inaisipan ko po dalhin dito para ipagtanong din po. So tuwang-tuwa po kami yung mga bata talaga bukal po sa puso nila na ibalik at hintayin yung may-ari nung napulot po nila na wallet. Sinubukan pa raw tawagan ng manager ng eatery ang numerong nakita sa wallet ng may-ari ngunit hindi ito sumasagot. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Lester sa tindahan at dito na ibinalik ang kanyang wallet. Malaking din po sa salamat. Gawa ng yung mga ID ko nadodong din sa wallet. Kung ito nakapulot nun, di nabangit ko kasi kasuhin. Abala pa rin po. Kaya napakalaking salamat po yung nakabalik. Isang aral din daw para kay Lester na ingatan ang mga personal na gamit upang hindi na maulit ang insidente. Para naman sa 14 anyos na si Hans, hindi na sila nagdalawang isip na ipagtanong o ibalik ang wallet dahil ito raw ang turo ng kanilang mga magulang. Opo, naging turo po nila to dahil para na rin po sa mabuting asal ganun. Tapos naisip ko din po na kawawa din po yung pamilya niya dahil doon ganun po. Denise Abante para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa bisa ng Social Security Act of 1954 na itatag ang Social Security System bilang benepisyo at proteksyon ng mga manggagawa at miyembro nito. Ngayong umaga, para talakayin yan at ilan pang mga isyu, pagkukwentuhan natin ngayong umaga kasama si Engineer Primitivo D. Verania Jr., Branch Head 3 ng SSS Dagupan at si Miss Love D. Romero, COO2, Member Services Section. Good morning, Sir Prime and Ma'am Love D. Welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning. Opo. First question, nakafocus ngayon ang SSS sa privileges at investment programs. Ano po ba ang mga ito? Sir Prime siguro. Good morning. Actually, yung SSS privileges natin ay tungkol sa salary loan na nakukuha ng ating mga miyembro kasama ng calamity loan. Ito ay napapanahon ngayon dahil sa mga kalamidad na dumarating, so meron po silang calamity loan. And also yung tinatawag nating investment, meron po tayong pension loan program, PLP. And then we also have the WIST,
yung Work, Invest, Save program po natin na mga investment po natin. Oo. Marami sa ating mga kababayan for sure, especially yung mga empleyado ng mga private sectors, private companies, ang tinatanong nila, magkano nga ba ang minimum wage earner o magkano yung contribution sa SSS? Tungkol naman sa contributions na sinasabi natin, ang pinakamababang hulog ngayon, actually yung mga self-employed natin na kumikita ng pinakamababa sa 4,000, sila po ay nagko-contribute ng 570. So, binabayaran nila sa SSS ay 560. Then, yung employees compensation, EC ay 10 pesos. So, yun po ay 570 sa mga self-employed. Pero sa mga employed, sila po ay nagbabayad ng 570. Meron pong share si employer at merong share din po si employee. Ang tinatalakay lang natin, Sir Prime, yung employer and employee na relationship. Pero kasi yung self-employed, pwede rin naman siyang maghulog. Yun kasi yung hindi masyadong alam ng marami. Kasi kahit hindi ka naman under ng company, pwede kang maghulog as long as you have a job or you have an earnings. Tama po ba? Yes, ito ay ipapaliwanag ko po. Lahat po kasi ng kumikita, whether sila ay balut vendor, nagsasaka, mga magsasaka, fishermen, nagbebenta dyan sa palengke, vegetable vendor, online selling. Sila po ay qualified na maging member ng ating ng SSS. SSS is up to the universal coverage na sinasabi natin. So even those who are employed, kahit isa lang yung empleyado niya, so may sa sari-sari store, especially those big companies, corporations, dapat po sila ay maging membro at mandatory po yun na sila ay i-report sa ating SSS para magkaroon sila ng kanilang mga benepisyo. Oo. For sure kasi, Sir Prime, ang alam naman natin ng ating mga kababayan, kung hindi naman sila nanonood sa telebisyon or naka-online, minsan hindi talaga nila nalalaman ito. Kaya naman ang SSS umaabot na rin sa barangay. Ito yung programa nyo na kasangga program ng SSS sa barangay level. Miss Lovely, ano po ba ito? Yes, Ma'am Joanne. So, si SSS po, dahil marami pong mga self-employed or mga tao na hindi makapunta ng office, si SSS na po mismo ang pumupunta sa mga barangay upang kami na po yung maghatid sa kanila ng mga serbisyo ng SSS. So si SSS may pupunta pong isang empleyado doon or yung grupo ng AMS, ituturo po namin sa kanila kung paano paano mag-transact sa web services natin. Okay. Bukod sa web services natin, Miss Lovely, ano ba yung kailangang dalhin kung sakali man nasa barangay level na kayo, yung inyong kinatawan ay nandoon, and by that moment siguro may mga napadaan lang, tapos biglang nag-inquire, pwede ba silang mag-fill out na ng forms doon, mag-apply as a new member? Ano bang kailangan nilang dalhin if in case po? Pwede po silang kumuha ng mga forms, makapag-fill up kasi kompleto naman po yung mga dala namin. Meron po kaming mga dalang forms at saka yun nga, tuturo namin sa kanila kung paano i-access yung ating web services. Okay, kasi ngayon mabilis na yung proseso More on the online transaction na tayo in a modern world. Yes. Hindi na masyado yung manual. Nako, Sir Prime and Miss Lovely, may katanungan ng ating mga kapuso. After ng question na mapapanood po sa telebisyon, ay maaari nyo pong sagutin yung kanilang katanungan. Roll video. Sino ang mga entitled sa membership ng SSS? Okay. Yes, Sir Prime. Katulad ng sinabi ko kanina, lahat po ay entitled na maging miyembro ng SSS. Basta meron kang pinagkakakitaan. So lahat ng pinagkakakitaan natin, sabi ko nga, whether tricycle driver, kahit yung padjak. So, online selling, nagbebenta sa palengke, kahit na anong klase dyan na nagbebenta kayo, so long as you are earning. So, that means you are self-employed. But especially to those who are employed, it is mandatory that you have to report
your employees, mga employers, mga company, sinasabi natin 6 months bago natin i-report yung member, that is a no-no. Hindi po yon. Isang buwan pa lang within the period of 1 month, kailangan na pong na-i-report yung empleyado ninyo kahit iisa lang po yan. So, especially, nandyan sila sa restaurant, sa corporation, sabihin natin, dyan lang sa nagbibigay helper, even di kasambahay po, mga kasama natin sa bahay, mga katulong, sinasabi natin, kasambahay na po ang tawag natin sa kanila. So, therefore, you have to register them. So, it is a must na kailangan mag-register or sila'y maging membro ng ating SSS. Sa bagay, Sir Prime, kasi di ba sa mga kumpanya talaga, meron yan sa requirements eh. Kung sino yung empleyado mo, dapat agad-agad na i-register siya kasi nabibigyan na rin ng notice yung mga employer, di ba? Yes, ma'am. May pangalawa pa tayong katanungan. Kailan pwedeng mag-loan sa SSS at anong klaseng loan? Okay po. So, sa loan po, ang minimum requirement po natin para tayo ay makapag-loan, dapat po meron po tayong 36 months na contribution. At sa loob ng 12 months prior to sa application natin ng loan, kailangan meron tayong 6 months na hulog. So in short, updated po dapat ang hulog natin sa SSS. Meron po tayong salary loan at meron din po sa ngayon calamity loan. Para dun sa mga naideklara na under state of calamity ng NDRRMC. Nako, nakakarinig dyan ng mga under state of calamity. Parang alam mo yung tenga nila. Nako, takbo na sa SSS. Pero ang tanong ng marami, kumusta po ba yung pag-release ng ID? Yun po, medyo may backlog po tayo sa pag-release ng ID. So sa ngayon po, wala pa pong bagong dumarating. Pero once na dumating po yung ID natin sa office, iti-text po namin sila for pick-up. Okay. Idagdag ko lang, Sir Prime, siguro, and Miss Lovely, especially yung mga pensioners natin na may edad na at hindi na rin nakakapunta sa offices ninyo para mag-activate. Paano po ba yung most convenient way nang sa ganun nga ay ma-activate pa rin sila at maging tuloy-tuloy yung kanilang pension despite na hindi sila pupunta sa office ninyo? Yes po. Dahil sa panahon natin ngayon na lumagpas yung pandemic, ngayon po, lahat po ng miyembro ng SSS ay dapat naka-register po sa ating website. Mag-web register po tayo doon. Dahilan po sa yung ACOP na sinasabi natin, Annual Confirmation of Pensioners, ay hindi na rin po sila pwede silang pumunta sa office or kahit na hindi naman. Dahil meron po tayong digitalization. So mag-web register po sila. Isang paalala lang po, lahat po ng miyembro po natin ay kailangang mag-register sa website natin dahil po ang pagbabayad po ng ating mga benefits, salary loan, calamity loan, lahat po ay dumadaan po sa ating digitalization, yung pag-web register po. Oo nga eh. Naku mga kapuso, sa mga nakikinig siguro, kung meron po kayong oras, pwede pong bisitahin yung mga tanggapan ng SSS o kaya bisitahin yung kanilang official website. Maraming salamat, Engineer Prime at Miss Lovely. Ingat kayo palagi. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang morning sa GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Pamumuo ng tornado sa Ernie, France, sapul sa amateur video at libo-libong katao nagprotesta sa Climate Week sa New York, USA. Tunghayan sa Globalita. Sa France, sapul sa amateur video ang pamumuo ng isang tornado sa countryside ng Ernie.
Kasabay nito, nagpalabas ng weather alert ang France National Weather Service. Ikinababahala ng otoridad ang nararanasang extreme weather conditions sa France gaya ng heatwave at matitinding pag-ulan. Wala namang naitalang napinsala ng tornado. Sa United States, libo-libo ang nagprotesta kasabay ng pagunita sa Climate Week sa Central Manhattan, New York. Apila nila ito sa United Nations at kay US President Joe Biden laban sa paggamit ng fossil fuel. Sa kanilang mga placard nakasulat ang fossil fuels kill at declare a climate emergency. Ayon sa ilang scientist, ang greenhouse gases mula sa fossil fuel ang nagdudulot ng matitinding tornado, bagyo at heatwave. Ito ang batikos ng grupo sa pangambang walang ginagawang sapat na aksyon ang mga lider at gobyerno para tugunan ang epekto ng climate change. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Bolder and fiercer, Julia Montes, abangan sa 5 breakups and a romance. Tunghayan sa report. Talk of the town ngayon ang pinakabagong pelikula na pagbibidahan ni Julia Montes at Alden Richards. Kamakailan, million views agad sa teaser pa lang. Sabi ni Direk Antoinette Hadaune, dito mapapanood nila ang isang bolder at fiercer Julia Montes. Ang dating napapanood lang na pretty face at mahinahong aktres, magiging palaban daw sa mga eksena. Tatapatan naman daw ito ng karakter ni Alden bilang easy-go-lucky guy na malayo rin sa kanyang personalidad. Collaboration ng pelikula ng GMA Pictures, Cornerstone Studios at Myriad Corporation na malapit na sa big screen. Lalong uminit ang tagpo sa maging sino ka man matapos pagtangka ng buhay ni Monique. Sa eksena, sumemplang ang motorsiklo ni Monique na ginagampanan ni Barbie Fortesa matapos siyang tangkaing banggain ng tauhan ni Boss Frank na ginagampanan ni Jeric Raval. Plano kasi ni Boss Frank na kamkami ng titulo ng mga lupain sa lugar nila. Pero lalong nag-alab ang damdamin ni Monique para lumaban. Sundan ang susunod na tagpo sa Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Pinasinayaan na ang 150 na solar panels na itinayo sa kabaan ng Angalacan River Ecotourism Park Road sa Mangaldan, Pangasinan. Sakop nito ang mga barangay ng Tubag, Salaan, Palwa at bahagi ng Barangay Pugo. Galing ang pondo ng proyekto sa Seal of Good Local Governance Incentive Fund na nagkakahalaga ng 5 million pesos. Layon ng proyekto na mabigyan ng seguridad at kaligtasan ang mga motorista at mga residente na dumadaan sa lugar. Dahil pagagandahin din nito ang Angalacan River Ecotourism Park. Lalakas din ang potensyal ng bayan pagdating sa turismo. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. By Warren Buffett. Mga kapuso, 97 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si Joanne Punsoy, buong Persa, para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.